Isa ang Department of Social Welfare and Development sa mga ahensya ng pamahalaan na agarang tumugon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao Region noong Lunes, June 8. At para alamin natin ang update sa isinasagawang disaster relief operations ng DSWD, makakausap natin muli ngayong umaga si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, ASEC Irene Dumlao, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin po ngayong umaga. Magandang umaga po, and thank you for having us this morning. Opo ma'am, una salamat po sa serbisyo ng DSWD para sa ating mga kababayan na biktima ng lindol. Sa ngayon po, kumusta po yung paghahatid ng tulong dyan sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao? Well, nagpapatuloy po ang humanitarian action and disaster response ng DSWD alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na mabilis at sapat ang tulong na ipapabot sa mga kababayan natin na apektuhan ng 7.8 magnitude earthquake. Sa katunayan nga po, nasa mahigit 55 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid natin dyan sa Region 9, sa Region 11 at yun din sa Region 12. And as we speak ay nagpapatuloy po yung distribution ng mga family food packs, yung pagpapahatid natin ng mga karagdagang tulong dyan po, lalo-lalo na dyan sa Glan, Sarangani at sa iba pang mga lugar na nasa mga upland communities at mga nasa island municipalities nito. Again, nagpapatuloy po ang distribution ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, non-food items, at gayon din of course nakapag-provide na tayo ng financial assistance sa ilan sa mga nasugatan at nasa mga ospital. Oho, Ma'am Irene, sa ngayon po ba lahat ng mga affected areas ay napuntahan na o narating na ng tulong ng pamahalaan, partikular na DSWD dahil batay po sa mga ulat kasi may mga nasirang tulay at kalsada at mahirap pumasok itong mga sasakyan? Yes, nakipag-ugnayan po tayo sa Philippine Air Force at gayon din sa Philippine Coast Guard. At may mga fishing vessels din po tayo na nagamit para sa pagpapahatid nga po ng mga family food packs sa mga lugar na kagaya ng Glan. Of course, ito ay ginawa nga po natin dahil ang utos sa atin ay tiyakin na wala pong may iwanan dyan sa mga kababayan natin na naapektuhan. Ma'am, paano po ba ang proseso ng paghahatid nitong mga family food packs lalo sa mga affected areas dahil medyo matatagal yung iba na makabalik sa trabaho? Pagkatapos po ba magbigay ng family food packs, meron pa po ba itong kasunod o one time lang po yung pagbibigay nito, ma'am? Well, alam niyo po, as we speak, ongoing na yung replenishment sa mga family food packs doon sa mga lugar na naapektuhan. Kasi po, prior to the earthquake, meron na tayong mga nakapreposition na mga family food packs sa ating pong mga warehouses up to the last miles. Kaya itong mga pinapatid na natin ay replenishment o karagdagan na po. So ibig sabihin tayo ay nakapag-provide na ng initial na tulong in coordination of course with the local government units. And then what we're doing now is sending additionals because gusto po natin ay tuloy-tuloy yung pagpapahatid ng tulong. And aside from the family food packs and non-food items that we're distributing, we're also looking at the distribution of financial assistance, yung emergency cash transfers natin. Kasi po kinakailangan na suportahan din natin yung ating mga kababayan na ano rin nila, no, magampanan din nila yung ma-provide din yung ibang pangangailangan ng pamilya. Kasi itong emergency cash transfer natin, flexible ito. Pwede nilang gamitin sa pagsasaayos ng kanila pong mga nasirang tahanan o mga nasirang mga kabuhayan as an initial response action. Because other government agencies will definitely provide the needed support and assistance to them. Ayun, magandang balita po yan. Sa mga interesado po, ma'am, paano po sila mag-a-apply para makasama sila kung sila ay mga affected at kumbaga pasado sila sa kwalifikasyon na makakuha ng ganyang klaseng financial assistance? Paano po ang proseso na gagawin nila at saan sila lalapit? Yes, ang coordination po natin ay sa mga local government units kasi yung LGU po nakakatukoy, nakakakilala kung sino po yung mga apektado sa kanila pong mga nasasakupan. Kaya meron sinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis at pagpo-profile ng mga affected families and individuals.
And from that, ay isusumite po ng local government unit sa DSWD yung pong mga affected family who are eligible to receive emergency cash transfers. Kasi ina-assess po natin sino yung mga may partially or totally damaged houses, sino yung mga slightly or severely affected. Kasama na dyan yung assessment sa kanila pong mga kabuhayan. Kaya nga po, after na may submit sa DSWD, ay nagva-validate din po ang ating pong departamento, and from there, ay we release the cash transfers. Mhm. Sa panig naman po para sa kapakanan ng mga kabataan, dahil natapat po ito class opening, ma'am nagkaroon na po ba ng kumbaga stress debriefing doon sa mga estudyante na para makaiwas sa trauma dito sa naidulot ng matinding pagyanig dyan sa may dako ng Mindanao? Well, yes. Protocol po natin iyan na magsagawa ng incident stress debriefing. Bahagi po iyan ng camp coordination and camp management and the protection of internally displaced persons. Batin po natin na napakahalaga na magsagawa tayo ng psychosocial interventions, in particular incident stress debriefing para maibsan nga po yung trauma, anxiety, o yung lubhang pagkabahala, o yung takot na nararanasan ng ating mga kababayan, especially so that marami pa rin po nararanasan ng pagyanig ng lupa sa kanila pong lugar. Ma'am, yung pong sitwasyon naman po nung mga kababayan natin na nasa evacuation center, paano po ba yung sistema pagdating naman sa supply ng kanilang pagkain? Ito po ba under LGU o sa DSWD pa rin? Kasi di po ba may binibigay po kayong family food packs? Pero yung mga nasa evacuation center, paano po ba sistema doon? Kanya-kanya silang luto ng pagkain o merong provide na hot meal, may common area para sa lutuan or tamang palikuran batay sa ratio ng dami ng evacuation center, ma'am? Well, yes. Ang mga local government units po ay may mga evacuation center. Sila po yung nagmamanage ng kanila pong mga designated evacuation camps. Ngayon po, DSWD provides the technical assistance on managing evacuation centers. Bahagi po ng mga protocols o nasa guidelines po natin yung pagtitiyak na merong functional water and sanitation health facilities. Pagtitiyak na meron din pong mga community kitchens doon sa lugar. Kasi nagpo-provide tayo ang DSWD nag-augment ng resources ng local government unit. So we provide family food packs and we provide also non-food items kagaya ng mga kitchen kits at ang ginagamit nila doon sa pagluluto dyan sa mga community kitchens. In addition to that, nag-augment din po ang DSWD ng resources. In fact, meron tayong mga mobile kitchens na dinideploy so that we could provide also additional hot meals to the internally displaced person. Ayun. Ma'am, marami pa kayong gusto itanong kaya kulang sa oras. Pero baka po meron po kayong gustong iparating para sa ating mga kababayan. Halimbawa, yung gusto magpaabot ng tulong o kaya naman gustong mag-volunteer sa mga repacking centers ng DSWD o anumang bahagi na gusto po nilang itulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng DSWD, nasa sa inyo pong pagkakataon para po magbigay ng mensahe, ma'am. Well, yes, maraming salamat for giving us this opportunity. Una, nais natin palalahanan ng ating mga kababayan na lagi po tayo makinig sa mga abiso ng ating lokal na pamahalaan, maging alerto po tayo at makipag-coordinate sa ating pong mga local disaster officers para sa maayos na pagpapahatid ng tulong. Gayun din po, hindi niyo po kinakailangang mag-alala sa inyo pong mga kakainin kapag kayo po ay mga nasa evacuation centers kasi yung mga iba ayaw lumikas o natakot na pumunta sa mga evacuation centers. So again, paalala po natin, makinig po kayo sa mga paalala ng inyo pong mga lokal na pamahalaan para sa inyo pong proteksyon. Again, hindi niyo po kinakailangang mag-alala sa inyo pong kakainin sapagkat ang DSWD ay mag-a-assist o tutulong sa inyo pong mga lokal na pamahalaan para ma-provide ang inyong pong pangangailangan. Para naman po sa mga nagnanais na mag-provide ng assistance, meron pong Kaagapay Donations Portal ang DSWD. Bisitahin lamang po ang aming website www.dswd.gov.ph at donations link. I-click nyo po yun and makikita nyo po kung you just provide the information so ano yung gusto nyo pong i-provide na assistance and our point persons will work with you on that. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga po muli. Maraming salamat po, ASEC Irene Dumlao ng DSWD.